Antingerong Birador ng mga Aswang. Kanole Horror Story. Araw ng Biyernes, maagang nagising si Maestro Bilaro at ang kanyang disipulo na si Michael dahil pupunta sila sa mahiwagang lugar ng engkanto kung saan kukuha sila ng halamang gamot. Guro, gising na ho ako. Tayo na po. Sige, mauna ka na sa labas at tinatawag ako ng kalikasan. Ilalabas ko lang ito, Michael. Sige po. Nang tinatahak na ng magmaestro yung lugar papunta sa lugar ng mga engkanto, medyo nalungkot si Michael dahil ang kanyang guro ay merong nasambit na hindi niya nagustuhan. Michael, alam mo ipinagpapasalamat ko na bago man lang ako mawala sa mundo, naging mag-aaral kita. Ikaw ang magtutuloy ng lahat ng aking nasimulan. Patapos ka na sa pag-aaral ng lihim na karunungan at ang iyong pinaghusay ang pagiging antingero. Michael, kung anuman ang mangyari sa akin, wag na wag mo kong pababayaan. Kung maaari, bigyan mo ko ng maayos na libing. Matanda na ako, Michael, at nararamdaman ko na rin na malapit nang matapos ang aking takbuhin. Maraming salamat sa iyo, Michael, dahil sa loob ng isang dekada, nagtiyaga ka para matutunan ang pagiging antingero. Guro naman, hindi ko yata gusto yung sinasabi niyo. Para bang nagpapaalam na kayo? Parang ganon na nga, Michael. Masakit man kung iisipin, pero lahat tayo ay doon pupunta. Guro, magsasama pa tayo ng mahabang panahon. Hindi ba't yun ang pangako mo sa akin? At saka isa pa, bakit niyo naman binabanggit ang mga salitang yan? Hindi po ba sa inyo na mismo nang galing na makapangyarihan ang salita na lumalabas sa ating mga bibig? Guro naman, wag naman ho ganon. Sige na, Michael. Tara, baka hindi natin abutan na nakabukas ang lagusan. Baka uuwi tayong walang dala na halamang gamot. Alam mo naman siguro na bago sumikat ang araw ay nagsasarado na ang lagusan. Opo, sige po. Habang tinatahak ng magmaestro ang lugar, napansin ni matandang Bilaro na parabang hindi nila marating-rating ang lugar. Kumpara kasi sa mga nakaraan, saglit na oras lang ay nararating na nila ang lagusan. Pero sa pagkakataon na yon, talagang hindi nila marating. Michael, huminto ka lang sandali. Bakit po? Meron po ba tayong problema? Meron. Malaki. Ang pinagtatakahan ko, kung bakit nililigaw tayo ng mga naninirahang engkanto rito sa kagubatan. Ang ibig niyang sabihin ay, yung mga engkantong kaibigan natin dito, tinatalo na tayo, ganun ba? Ganun na nga, Michael. Mga kaibigan, ano bang ibig sabihin nito? Bakit kailangan nyo kaming iligaw? Maaari ba? Magpakita kayo sa akin. Kausapin nyo ko ng maayos. Kung ano man ang problema natin sa isa't isa. Guro, wala namang nagpapakita. Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan, yung mga engkantong naninirahan dito ay kayang kontrolin ng isang mataas na uri ng gamit. Sa ngayon, hindi ko pa malaman. Pero
magpatuloy na tayo sa paglalakad. Alam ko, Michael, na walang pupuntahan itong paglalakad natin pero hindi tayo pwedeng tumigil. Sige ho, maestro. Muli na namang naglakad ang magmaestro. Hanggang sa maya-maya pa, bumibigat na ng bumibigat ang presensya sa paligid. Naramdaman din ni Michael na para bang merong nakatingin at yung kanilang mga paa nahihirapan na sa paghakbang. Tapos para bang may nakapasan sa kanila na mabigat na bagay. Michael, naramdaman mo rin ba yun? Oo, maestro. Nahihirapan na akong maglakad. Huminto muna tayo. Ano to? Anong ibig sabihin nito? Sino ang nag-uutos sa inyo para gawin sa amin ito? Maestro? Ano yun? Ha? Ewan ko. Hindi ko alam. Nakakita sila ng 4 na lalaki at ang lalaking yon ay lumabas mula sa butas na usok na animoy parabang nanggaling pa sa ibang dimensyon ang mga taong yon. Lumapit ito sa kanila. Yung isa rito nagsalita. Kamusta? Buhay ka pa pala! Tama ang babaylan na aking alipin. Ayon sa kanya, matagal ka nang namamayagpag. Tandaan mo, Bilaro. Tandaan mo! Yung mga sinabi ko sa iyo noon, 3 dekada na ang nakakalipas. Hindi ko malilimutan ang ginawa mo sa aking ama. Aba, hindi na ako nagulat. Inaasahan ko nang darating ang araw na ito. Mabuti naman at kilala mo pa ang muka ni Matandang Bilaro. At sino ba namang makakalimot sa taong pumatay sa aking ama? Ang pagkamatay ng ama mo ay nakatadhana. Dahil puspos na ng kasamaan ng ama mo. Ako'y napag-utusan lamang ng amang lumikha para patayin ang mga taong katulad niyo. Ganon. Talagang pinaninindigan mo ang ginawa mo. Sino ka ba? Aba, nakalimutan mo na ako. Kilala ko ang dating pagkatao mo. Pero ngayon, halos hindi na kita makilala. Sige. Magpapakilala ako sa'yo. Nagpakilala ang lalaking yon bilang siya raw si Goran. Ako si Goran. Nung patayin mo ang aking ama, maliit pa ako noon. Alam mo bang, pinaghusay ko ang aking sarili. Nag-ensayo ako at iniwan ko ang aking mga mahal sa buhay para marating ang antas na ito. Kung hindi mo lang naitatanong, Tandang Bilaro, ang kaharap mo ngayon ay pinakamataas na uri ng bertudes sa mundo. Anong sabi mo? Ikaw ay isang bertudes? Tama ka nang nadinig. Hindi ba't kanina ka pa nagtataka kung bakit ang mga kaibigan mong engkanto rito ay nililigaw ka? Sapagkat ipinag-utos ko yon sa kanila. Ipinag-utos ko na iligaw ka para hindi mo matunto ng tamang daan papunta sa lagusan ng halamang gamot. Dahil ito na ang iyong katapusan, Bilaro. Ito na yon. Goran, nung mga panahon na napaslang ko ang iyong ama, maliit ka pa noon. Paano mo narating ang ganyang antas? Sabihin na nating meron pa ring mga masasamang tao ang lumapit sa akin. At ang mga taong yon, mga galit sila sa'yo at sa kapanalig mong sinuli. Tinulungan nila ako upang marating ko ang antas na ito.
Alam mo ba, nagkanda hirap-hirap ako. Ilang beses na rin akong muntik na mamatay, makapang-agaw lang ng bertuda ng kung sino. Ganon. Kaya naman pala, talagang hindi mo malimutan ang pagpatay ko sa iyong ama, kaya't inaral mo pa ang klase ng ganyan. Wala nang marami pang usapan. Yung kanyang mga kasama ay puro palang mga aswang. Ipinag-utos ng Bertudes na si Goran na salakayin si matandang Bilaro. Agad namang humarang noon si Michael upang sawatain ang mga kalalakihan. Ganon pa man, halos hindi sumapat ang kakayanan ni Michael. Nang harangin niya yung tatlo, may nakalusot pa rin na isa. At si matandang Bilaro naman, agad-agad nilabas ang kanyang tungkod na naging isang kulay pulang ahas. Agad na sinalubong ng kulay pulang ahas yung kalaban, pero sadyang mabilis ito, kaya't nahagip siya ng matulis nun na kuko. Michael! Maestro, kumusta na ho kayo? Ano hong nangyari? Naisahan ako ng aswang na yun Alam mo rin pala na ang mga kasama ko ay purong aswang. Alam ko. Mamamatay ka na, tanda! Ang aking kuko ay punong-puno ng kamandag ng ahas. Michael, tandaan mo, yung mga sinabi ko kanina, bigyan mo ko ng maayos na libing. Sandali lang, maestro. Huwag ho kayong nagsasalita ng ganyan hindi nakakayanin ng mga mutyang nakabaon sa aking katawan ang napakalakas na kamandag na iniwan sa akin ng aswang. Ganon ka lang pala kasimpleng tapusin. Ang pinagtatakahan namin kung paano mo napatay ang ama ng aming pinagsisilbihan. Aswang! Mananagot ka sa akin, aswang. Papatayin kita! Sinugod ni Michael ang tatlong aswang, pero isa lang ang humarap sa kanya. Hindi na malayan ni Michael na ang kanyang maestro ay pinagsasasaan na pala ng dalawa pa. Nagawa namang manglaban ng kanyang maestro. Nagawa nitong tumawag ng sarili niyang gabay, pero huli na dahil pinupulpugan na siya ng dalawang aswang. Bumalikwas si Michael. Binalingan niya ang dalawang aswang na kumakagat sa kanyang maestro. Pinagsusuntok niya ang mga yon. At nang bitawan niya ang kanyang maestro, nakita niyang may bawas na ang laman nito. Hindi ito maaari. Maestro! Ginamit ni Michael ang mutya ng kidlat. Ito lang ang isang tanging paraan upang mabilis silang makaalis sa lugar. Sa loob lang ng isang oras ay nakauwi na sila sa kanilang kubo. Maestro! Gumising ho kayo! Alam ko buhay pa kayo! Bakit walang nagawa ang inyong mga gabay? Imposible yun! Michael, katulad ng sinabi ko, akin nang nadarama. Napatapos na ang takbuhin ko sa mundo. Iyong isabuhay ang mga natutunan mo sa akin. Gamitin mo ito sa tama, Michael, at bigyan mo ako ng maayos na libing. Michael, pagkatapos nito, mangako ka sa akin na ipagpapatuloy mo ang aking nasimulan at hindi mo
nanaisin na gumante. Michael, alam mo sa iyong sarili na wala kang laban sa Bertudes na yun. Maestro! 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 Napaiyak na lamang si Michael nang bawian ng buhay ang kanyang maestro sa kanyang mga bisig. Magbabayad sila. Magbabayad sila! Patawarin mo ko, maestro. Hindi ko susundin ang nais mo na hindi maghiganti. Katulad ng Bertudes na yun, karapatan niyang ipagtanggol ang yumaong niyang ama. At ganun din ang gagawin ko, maestro, para sa'yo. 3 araw lang nakaburol ang kanyang maestro. Meron mang mga bumisita, pero yung mga kaibigan niyang nasa malapit. Inaasahan din noon ni Michael na yung binabanggit niya na isa niyang malakas na kapanalig ay darating. Walang iba kung hindi si Canole ang binabanggit. Pero hindi ito dumating. Nang mailibing na ang kanyang maestro, nilaglagan ni Michael ng kulay itim na bulaklak ang kabaong ng kanyang maestro habang sinasambit yung mga salitang, "Magbabayad sila. Magbabayad sila!" Wika ni Michael. Hindi siya natulog sa kubo ng kanyang maestro. Nang gabing iyon, lumakad siya dahil meron siyang pupuntahan at kanyang naalala yung isang gamit ng kanyang maestro na ibinaon niya sa malayo. Yon ang target ni Michael na hukayin upang pakinabangan. Ang gamit kasi na yon ay merong halong kaliwa. Kaya ito ibinaon ng kanyang maestro. Ganon pa man, hindi nag-alinlangan si Michael na gamitin yon dahil ayon sa kanya, kung ito lang ang tanging paraan upang mapatay niya ang Bertudes, gagawin niya kahit isang lanya ang kanyang kaluluwa. Halos isang araw isang gabi na naglalakad si Michael upang marating lang ang malayong lugar kung saan ba nakabaon ang kanyang tinutukoy. Nang marating niya ito, napansin niyang maraming parang nagbalak na kuhanin ang gamit na yon. Merong kasing ukit dito, may ukit sa kanan at kung saan-saan. Pero lahat ng ukit na yon ay hindi doon nakabaon ang kanyang kukunin. Akala niyo siguro makukuha niyo to. Akin lang ito. Dito nakasalalay ang pagpatay ko sa Bertudes na yun. Wika ni Michael. Madali niyang nahukay ang maliit na baol. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya yung umuusok na medalyon. Isa itong parang trespiko na merong 2 sungay at merong mata na kumukurap sa gitna. Patay ka sa akin ngayon, Bertudes. Hahanapin kita kahit san ka pa magpunta. Wika ni Michael. Alam niya sa kanyang sarili na akma ito sa kanyang pagkatao at pinag-aralan ng mahabang panahon dahil nga ang kanyang pinili ay pagiging antingero. Yun ding oras na yon kung saan-saan napadpad si Michael. Wala siyang makita na anumang bakas ng Bertudes. May nakikita man siyang bahay, pero pinakikiramdaman niya kung anong klaseng tao ba ang nakatira doon. Nang dahil sa wala siyang makuhang sapat na pruweba na sa gawin na yon nagpunta ang Bertudes,
mas pinili niyang matulog sa gilid ng batis kung saan umaagos ang napakalinaw na tubig. Nakakapagod din pala. Hindi bale, marami pang araw. Magkikita rin tayo, Bertudes. Wika ni Michael. Kasabay sa paghanap ni Michael, ang pagtungo ni Kanole sa bahay ng matandang bilaro. Tao po! Tao po! Tandang bilaro! Ako ito, si Nole. Teka, bakit parang walang tao? Sa totoo lang, habang tumatawag si Kanole sa labas ay nararamdaman niya ang presensya ni matandang bilaro, kaya't umikot siya sa likuran. Dito niya nakita yung bagong tabon na lupa at may nakatarak na krus na kahoy. Anong ibig sabihin nito? Huwag sabihin... Diyos ko. Teka, sa maalala ko meron siyang disipulo na Michael. Agad na hinukay ni Kanole yung halatang bagong tabon at dito tumambad sa kanya yung kabaong na kahoy. Nang buksan niya yung kabaong, nakita niyang si matandang bilaro ang nakahimlay doon. Oh, hindi! Anong nangyari? Tandang bilaro! Kapanalig, sinong may gawa sa'yo nito? Hindi maaari! Bakit ka lumisan? Di ba meron tayong usapan? Nababalik ako upang bahagian ka ng mutya ng halamang Javier. Anong nangyari? Mga engkanto rito. Alam kong maraming engkanto sa kagubatan na ito. Sinong makapagsasabi sa akin ng nangyari sa aking kapanalig? Sumagot kayo! Sumagot kayo kung hindi susunugin ko yung buong bahay nyo! Iyak at galit ang naramdaman ni Kanole nung mga oras na yon. Hindi niya kasi makukuha ang tamang kasagutan kung hahawakan lang niya ang katawan ng yumao dahil nga ito ay wala ng buhay. Maya-maya pa, nagsindi na si Kanole ng kasapigo at susunugin niya ang buong kagubatan dahil walang sumasagot sa kanya. Nang biglang, hindi kami ang kalaban mo. Sino? Sabihin mo sa akin. Sinong pumatay sa aking kapanalig? Ang pumatay sa kanya ayon sa aking kaalaman ay isang mataas na uri ng Bertudes. Nasaan si Michael? Yung kanyang disipulo? Hindi namin alam. Ang huling nadinig namin, ipaghihiganti niya ang kanyang maestro. Ganon ba? Salamat naman at merong nagpakita sa inyo. Dahil kung hindi, tinitiyak kong masusunog ang inyong bahay. Galit na rin si Kanole nung mga oras na yon. Kaya't ang siste, parehas silang dalawa ni Michael ang humahunting sa sinasabing Bertudes. Dahil nailarawan din naman ng engkanto kung ano ba ang itsura ng Bertudes na yon. Ganon pa man, kahit na dalawa silang lumalakad, hindi pa rin sila nagtatagpo. Heto namang si Michael ay napadpad sa isang napakabait na pamilya na naninirahan sa gitna ng kabukiran. Tanggap si Michael ng pamilyang yon na kahit ba anong klaseng tao pa siya, basta ang importante sa pamilyang kanyang napuntahan, kung anumang meron siya ay wag niyang dadalin doon. Magandang araw ho sa inyo. Pasensya na ho sa kaunting abala. Ako ho si Michael. Galing pa ako sa malayong kabihasnan. Nauuhaw ho ako at nagugutom. Maaari ho bang makahingi ng kaunting pagkain at inumin? Walang problema ron. Halika kaibigan. Pumasok ka. Anyang! Maglabas ka nga dyan ng makakain, tapos nang inumin. Wika ng lalaking nagpapasok sa kanya.
at ang lalaking yon ay nagpakilala bilang si Modesto. Mukhang malayo ang pinanggalingan mo, kaibigan. Malayo talaga. Alam mo'y, matagal na akong naglalakbay. Salamat nga pala, dahil tinanggap mo ko rito sa iyong tahanan kahit na hindi mo ko lubusang kilala. Hindi ka man lang ba natatakot sa akin? Kaibigang Michael, at bakit naman ako matatakot sa iyo? Isa pa, ang taong lumalapit sa amin ay itinuturing din naming kapwa-tao. Kung magpapakita ka ng masama nasa sayo na yon, basta kami, ipinagpapasawalang bahala namin ang lahat. At inaasa namin sa Panginoon ng aming mga buhay. Kung kami man ay mamamatay, ayos lang. Basta kami, wala kaming ginagawang masama. Ibigan, hindi naman ako masamang tao. Pero kaya kong magpakasama sa harapan ng mga taong gumawa rin sa akin ng masama. Mainam kong ganon. Anyang, nasa na ang pagkain? Heto na. Salamat ho rito. Habang kumakain si Michael ay nasambit niyang baka pwedeng manirahan muna siya sa kanilang bahay pangsamantala. At nangako rin si Michael na kung ano ang trabaho niya sa bukid ay tutulungan siya nito. Madali namang napapayag si Modesto sa kagustuhan ni Michael. Nung mga panahon kasi na yon, panahon na rin ng pagsasaka dahil wala nang tigil ang pag-ulan sa loob ng maghapon. Kinabukasan, tumulong si Michael sa pag-aararo habang si Modesto naman ay nagtatabas ng pilapil. Dito muling naranasan ni Michael ang makisama sa kapwa-tao. Paring Modesto, baka pagod ka na. Ipaubaya mo na sa akin yan. Ako nang bahala dyan. Hindi, paring Michael. Ayos lang. Sanay ako sa ganitong buhay. Pagpatuloy lang natin to at mamaya kakain na tayo. Sige. Habang sinisingkawan noon ni Michael ang kalabaw, nagulat na lamang siya dahil yung inaararo niya ay merong tumunog. Hindi ito parang tunog ng bato na tinamaan ng talim. Agad niyang pinahinto yung kalabaw. Tapos, nakita niyang merong gagasuntok na ginto. Ginto? Tunay nga itong ginto. Oo nga no. Hindi mo ko kayang akitin. Hindi kayang palitan ng ginto ang aking prinsipyo at hindi ko iiwan ang aking misyon sa buhay. Paring Michael, sino kausap mo dyan? Paring Modesto, halika rito. Kayo ang dapat na makatanggap nito dahil sa inyong kabutihan. Teka, ginto yan Saan mo yan nakuha, pare? Dito, tinamaan ng talima. Diyos ko po, ginto nga ito. Pero pare, ikaw ang nakakita nito, kaya para sa'yo ito. Hindi pare, hindi ko kailangan ng marangyang buhay dahil ako isang antingero. Ganon ba? Sa bagay, nabanggit mo ito sa amin. Paring Michael, makakaasa ka na ang pagbibilan nito ay makikinabang ka rin. Aalis tayo sa lugar na ito pero hindi ibig sabihin nun ay kakalimutan na natin ng paglulupa. Akin pa rin ang lupain na ito. Pero bibili tayo o magpapatayo tayo ng isang malaking bahay sa baryo. Para nang sa ganon, mas madali mong mahahanap yung taong mga hinahanap mo. Sige, kung maaari, magsisilbi akong gwardya ng inyong tahanan para masigurado ko din na walang papasok sa inyong bahay ng mga taong masasama ang loob. Salamat! Isang buwan ang lumipas at tuluyan na silang nakalipat sa isang napakalaking bahay. Gulat na gulat ang mga tao sa kanila dahil bigla raw yumaman si Anyang at si Modesto.
Narinig mo, paring Michael? Ganyan talaga ugali ng mga tao. Kapag nakita nilang nagkaroon ka ng kaunti, chismis dito, chismis doon, na kesyo nayayabangan ka dahil nakita ang kanila ng maraming pera. Pero hindi mo naman sila inaano. Meron talagang mga taong ganyan. Bakit di na lang sila matawa sa kung anumang narating ng kakilala nila? Basta ang importante sa atin, paring Desto, wala tayong ginagawang masama. At kaya ka umangat ng ganyan dahil sa ginto at hindi natin yun ninakaw, di ba? Tama. Habang lumalaon, nagagamit din noon ni Michael ang pera ni Modesto upang mag-utos ng mga tao para alamin kung saan ba naninirahan si Goran na napakataas na uri ng Bertudes. Kasabay nun, ang paggala din ni Canole at pagsuyod sa buong kagubatan ng probinsya upang matagpuan ang Bertudes. Pero sadyang magaling magtago ang Bertudes na yon at maraming klase ng mga nilalang ang nagkukuble sa kanya upang hindi siya mahanap ni Canole at ni Michael. Napapahanga mo na ako, Bertudes. Halos isang buwan na rin ako rito. Pero hindi kita matagpuan. Galingan mo magtago. Dahil kapag inabutan kita, natitiyak ko sa iyong papatayin kita. Wika ni Canole habang ito ay nakaduyan sa itaas ng puno. Naalala niyang ang lugar na kanyang kinalalagyan ay malapit na roon. Yung bahay ng isang lahing aswang na pilit niyang pinagbabago. Dali-dali siyang bumaba sa puno at pinuntahan ang lugar ng mga yon. Nakita niyang payapa na ang lugar. May mga batang naglalaro sa labas. Merong mga nagwawales at yung iba naman ay mga nagkukwentuhan. Nang makita ng mga taong yon si Canole, bigla na lamang silang natahimik at pumasok sa loob. Magandang araw ho. Tao po. Ikaw pala, Canole. Ako nga ho. Kamusta na ho kayo? Heto, maayos naman ang aming pamumuhay. Matagal na kaming nagbagong buhay. Kung makikita mo'y, malaki na ang pagkakaiba kaysa sa dati. Napansin ko nga po yun eh. Pasensya na ho kung napadaan ako rito. Nais ko lamang magtanong. Napadaan ba rito yung Bertudes? Sinong Bertudes? Ang Bertudes na si Goran. Siya ang pumatay sa isa kong kapanalig. Mahigit isang buwan ko na siyang hinahanap dito sa kagubatan ng probinsya na ito pero walang nakakapagsabi sa akin kung saan ko ba siya matatagpuan. Patawad, Canole. Pero hindi namin siya nakikita. Ganun ba? Sige ho, hindi na rin po ako magtatagal. Aalis na rin po ako. Sandali lang. Hindi ka ba muna kakain muna o magkakape? Hindi na ho. Mag-iingat ho kayo at ipagpatuloy nyo ang pagbabagong buhay. Maraming salamat ho sa inyo. Sige. Walang problema ron. Pag-alis ni Canole sa lugar, kasabay noon ang pagsilip ng isang lalaki na animoy nagmamanman. Ito pala ay isa sa impormante ni Michael. Bossing, meron akong nakitang isang kubkuban ng mga kubo roon. Sa palagay ko, mga aswangang mga yon dahil iba ang mga amoy. Ganun ba? Salamat, hetong bayad. Hindi nagsayang ng oras noon si Michael at kanyang pinuntahan yung sinasabi ng kanyang impormante. Bitbit niya ang mga kagamitan na pwedeng makapaslang sa mga pamilyang aswang. Walang sali-salita. Pinagsusunog niya yung mga bahay at ang mga tao roon ay nagsigsilabasan. Anong problema mo, iho? Wala naman kaming kasalanan sa'yo. Kung akala mo lang wala diyang ka nagkakamali. Alam kong mga aswang kayo at lahat ng mga aswang ay dapat na pinapaslang.
Nang dahil sa ipinapakitang kasamaan ni Michael sa lahi ng aswang, napilitan silang lumaban, pero lahat ng mga yon ay pinatay ni Michael ng walang kaawa-awa. Dapat lang sa inyo yan. Lahat ng mga aswang ay papatayin ko hanggat hindi ko naipaghihiganti ang aking maestro. Wika ni Michael. Lingid sa kanyang kaalaman na ang lahing kanyang napatay ay mga aswang na pinagbabagong buhay ni Kanole. Hindi lang yon ang unang beses na nakapatay si Michael ng aswang na nagbabagong buhay. Isang gabi, habang nagmamaneho si Michael ng kanyang motorsiklo, nadaanan niya yung lalaking nakatayo sa gilid ng puno. Nakasuot ito ng malapad na sombrerong pambukid at nakapantalon, tapos yung damit niya ay parang pangburol. Hinintuan ito ni Michael at tinanong kung bakit nakapwesto siya sa madilim. May inaabangan ka ba, ha? Aswang ka, no? Huwag mo sabihing nag-aabang ka ng madadagit mong tao. Hoy aswang, hinahamon kita. Labanan mo ko. Kaya mo ba ako, ha? Hindi na nagsalita ang lalaking yon, bagkos nagtanggal ito ng sombrero at ang sombrero noon ay agad na hinagis kay Michael, kaya nasugatan yung kanyang tagiliran. Sabi ko na nga, be, lahat ng mga aswang ay salot, kaya mamamatay ka. Nang laban kay Michael ang aswang na yon, kahit na ipinakita na nito ang buo niyang tapang at lakas, pero hindi siya pinagbigyan ni Michael, bagkos tinanggalan niya yon ng ngalangala. Kahit na meron pang mga taong nakakakita sa kanila ay hindi nangilag si Michael na gawin yon. Tanggal ang ngalangala ng aswang, tapos pinutol niya yung ulo. Ganyan ang mangyayari sa mga taong sasalungat sa akin. Wika pa niya, at yung mga taong nakakita sa kanya ay mga nagsigsitakbuhan. Ilan-ilan na rin na mga aswang ang kanyang napaslang. Nang dahil dito, binansagan niya ang kanyang sarili na birador ng aswang. Si Kanole naman, halos muntik na siyang mapasuko dahil hindi niya mahanap ang lugar ng Bertudes. Napagpasyahan niyang balikan ang kubkuban ng aswang na kanyang pinagbabago. Nagulat siya dahil wala na siyang inabutan na buhay. Sunog ang mga bahay, niwala ng katao-tao sa lugar na yon. Anong nangyari? Bakit ganito? Huwag sabihing may sumalakay sa kanila. Masisira na talaga ulo ko. Magbabayad ka, Bertudes. Magbabayad ka. Galit na wika ni Kanole. Nung mga panahon na yon, hindi pa rin silang dalawa nagkikita ni Michael hanggang sa isang gabi. Nahulog na lang si Kanole sa napakataas na bangin. Mabuti na lamang dahil yung baba noon ay rumaragas ang tubig, kaya tinangay siya papaibaba. Hindi ininda ni Kanole ang pagtama niya sa mga bato sa tubig dahil na rin sa kunat ng kanyang balat dahil sa mga mutyang nakabaon sa kanya. Noong nandoon na siya sa pinakaibaba, napansin niyang merong isang napakalaking pagong na gumagapang. Ayon kay Kanole, ang pagong na yon kung ibebenta mo ay mahal. Pero ganun pa man, pinapahalagahan niya ang bawat buhay na gumagapang sa lupain na nilikha ng ating Ama. Sinundan niya ng tingin yung napakalaking pagong. Kahit na mabagal ito na naglalakad, pumasok ito sa isang malaking butas, kaya't sinundan niya yon. Hindi niya mawari sa kanyang sarili kung bakit ba napasunod siya sa pagong. Nung nasa kalagitnaan na siya ng butas, nadinig niyang merong tumatawa. Ganito ang mga sinasabi ng mga tao na tumatawa. Wala na!
Wala nang magagawa ang Michael na yon. Kahit magpakamatay pa siya, hinding-hindi niya tayo matutunton. Sabihin na nating minana niya ang lakas ng matandang yon. Pero kahit anong gawin niya, kayang pagtakpan ng rumaragasang tubig ang mga amoy natin. Kaya't hindi tayo matutunton ng Michael na yon. Ibig sabihin, pinag-adya na ng panahon na mapunta roon si Canole upang kanyang matunton ang pinagtataguan ng Bertudes na si Goran. Muli niyang tinahak ang butas at narating niya yung napakadilim na kuweba. Kung hindi ako nagkakamali, dito nga siya nagkukuta. Dito pala kita mahahanap. Hindi pa ito ang tamang oras. Babalikan kita, Bertudes. Bulong na wika ni Canole, kasabay noon ang paggapang. Naisip niyang yung butas kaya na yon ang daanan nila, pero imposible. Sa lalaki ba naman ng katawan ng Bertudes at ng mga gabunan sa loob ng kuweba, imposibleng magkasya sila sa loob. O kaya namay, yung butas na yon ay hindi nila alam. O kaya namay, tanging ang pagong lang ang siyang lumikha ng butas upang ipag-adya ng panahon na makita sila doon ni Canole. Ang pakay ni Canole, sa pag-alis niya sa butas ay hanapin si Michael. Hindi man niya ito masyadong natatandaan dahil medyo bata pa si Michael ng mga panahon na yon. Ganon pa man ay mas pinili niyang lumayo upang ito ay hanapin at nang sa ganon sabay silang sasalakay. Dumako naman tayo kay Michael. Ilang pamilya na ang kanyang napatay. Ayon sa kanyang kaalaman at sa mga impormante, purong aswang ang mga ito. Hindi ko pinagsisisihan ang pagpatay ko sa inyong lahat. Dahil aswang ang pumatay sa aking maestro, lahat ng pamilyang aswang na makikilala ko ay papatayin ko. Wika ni Michael. Sa totoo lang, hindi na nagugustuhan ni Modesto at ni Anyang ang ikinikilos ni Michael. Katunayan, meron pa ngang nagreklamo sa kanila na si Michael daw ay nagtatangkang pumasok sa kanilang bahay at pilit na kinukuha yung kanilang padre de pamilya. Paring Michael, ano ba itong nakakarating sa akin? Pati ba naman ang mga tao rito ay ginugulo mo? Pare, katulad ng mga sinabi ko sa iyo, hanggat ako'y nabubuhay, hindi ko titigilan ang mga aswang dito sa lugar nyo. Pare, alam mo ang dahilan kung bakit ako napadpad dito. Kung meron man akong masamang ginagawa, patawarin mo ko. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipagtatanggol ang aking maestro. Pare, hindi naman kita pinipigilan sa ginagawa mo. Ang akin lang, dapat ipiliin mo. Dito sa lugar na ito walang aswang. Pero pare, naramdaman ko. Yung pinasok kong bahay nung nakaraang araw, aswang ang lalaking yun. Maaaring pinagtatakpan lang ito ng kanyang pamilya dahil hindi alam ng mga yon na nahawahan na ng pagiging aswang ang kanilang padre de pamilya. Paring Michael, kaunting kalma lang, huwag ka namang sumisigaw. Pare, pasensya ka na. Umiinit lang talaga ang ulo ko dahil hindi ko pa rin nahanap magpahanggang sa ngayon yung pumatay sa aking maestro. Ito ang tandaan mo, pare. Hindi ako titigil sa pagpatay ng mga aswang hanggat hindi ko na ipagtatanggol ang aking maestro. 2 araw pa ang lumipas. Hindi umuwi si Michael sa bahay nila Modesto dahil sinusuyod niya ang kagubatan. Kasi yung gamit niyang kaliwa na kanyang hinukay ay merong ibinubulong sa kanya. Natagpuan ni Michael yung isang abandonadong malaking bahay sa gitna ng kagubatan. Mula sa labas ay ramdam na ramdam niyang merong kakaibang nakatira dito. Hindi natakot si Michael na pasukin ang bahay na yon, kaya tumambad sa kanya ang isang matandang nakasuot ng belong itim.
Nakasalamin din ang matandang yon habang parang nagtatahi ng damit. Ikaw ba ang nakatira dito? Sabihin mo sa akin. Mula sa malayo ay nararamdaman ko yung presensya mo. Aswang ka ba, Lola? Aswang ba ka mo? Matagal na akong tumigil sa pagiging aswang. Kaya mas pinili kong dito na lang manirahan. Oo, isa akong aswang. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay pwede mo akong sigaw-sigawan. Sino ka ba, iho? Ako si Michael, birador ng aswang. Lahat ng aswang ay aking pinapaslang. Kaya humanda ka, Lola. Kahit sabihin mong nagbago ka na, hindi kita patatawarin. Kahit na lumipas ang mahabang panahon, aswang ka pa rin. Humanda ka sa akin. Akmang bibirahin ni Michael ang matandang walang kalaban-laban nang biglang may bumato sa kanya ng bote kaya nabasag ito sa kanyang katawan. Sinong bumato sa akin? Ha? Lola, sinong kasama mo rito? Wala akong kasama rito. Dahil sa ako ay nagbabagong buhay, mas pinili kong lumayo at manirahan mag-isa. Kung meron mang bumato sa'yo rito, malamang na hindi ako yun. Tampalasan. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Paglabas ni Michael ay nasa lubong niya si Kanole na naglalakad sa hagdanan papaytaas. Nagulat pa noon si Michael. Tapos naramdaman niyang yung suot niyang kaliwang anting-anting ay biglang nag-init. Halos mapaso na noon yung dibdib ni Michael. Sino ka? Sino ka sinabi? Anong ginagawa mo rito? Ha? Ikaw ba ang bumato sa akin? Sabihin mo dahil nag-iinit ang aking anting-anting. Ako nga. Mula sa labas ay naririnig ko ang napakalakas mong sigaw. Sabihin mo nga sa akin, ikaw ba si Michael? Oh, ako si Michael. Ako ang papatay sa matandang yan. Bakit mo ko binato? May kasalanan ba ako sa iyo? Magpapaliwanag na sana si Kanole nang bigla siyang undayan ng suntok ni Michael sa muka. Tinamaan noon si Kanole pero hindi niya ito ininda. Sa sumunod na pang-aatake sa kanya ni Michael, dito ay pinigil na siya ni Kanole. Sinalon niya yung kamao nito gamit ang kaliwa niyang kamay. Tapos yung nakasuot kay Michael na kaliwang anting-anting hinugot ni Kanole tapos itinapon sa labas. O ano? Wala ka ng lakas ano? Bakit mo tinanggal yun? Akin yun. Ang gamit na yon ay dating gamit ni matandang Bilaro. Sa pagkakaalam ko, matagal na niyang ibinao ng gamit na yun. Pero bakit mo kinuha? Anong ibig mong sabihin? Bakit kilala mo ang aking maestro? Dahil siya ay aking kapanalig. Alam mo ba na sinisisi ko ang aking sarili? Ni hindi ko man lang siya na ipagtanggol. Huli na ang lahat nang dumating ako. Hindi ba ikaw si Michael? At ikaw ang kasama niya nang mamatay siya. Anong klaseng disipulo ka, Michael? Ni hindi mo man lang siya na ipagtanggol? Ang ibig sabihin ba nito? Ikaw si Nole? Ako nga, Michael. Hindi ba't galit ka sa mga aswang? Ang nagsabi sa akin yan yung mga engkantong naninirahan malapit sa kagubatan. Anong ibig mong sabihin? Ipinagkanulo ako ng mga engkanto doon? Parang ganun na nga, Michael. Sila lang naman ang nagsabi sa akin na pumapatay ka ng mga aswang. At kaya kita natuntun dahil na rin sa tulong ng mga engkanto ng kagubatan. Michael, aminin mo sa akin. Ikaw ba ang pumatay sa isang lahi ng aswang sa gawing norte? Oo, ako nga. Lahat ng aswang ay dapat napaslangin. Sinasabi ko na nga ba, Michael? Napakasama mo. Bakit mo ginawa yun?
Dahil masasama sila. Masasama silang lahat. Katulad ng sinabi ko, Nole, lahat sila ay dapat na pinapatay at ipinagtatanggol ko lang ang aking yumaong na maestro, kaya hindi mo ko masisisi. Michael, yung pinatay mo na isang lahi ay mga aswang na nagbabagong buhay. Hindi ka man lang sumubok na makipag-usap sa akin para nang naiwasan natin ang mga bagay na yun. Na hindi nga kita kilala eh. Nababanggit lang ng aking maestro kung sino ka, pero ni minsan hindi kita nakita. Ngayon, paano mo sasabihin sa akin na dapat ay makipag-usap muna ako sa iyo bago ko gawin ang mga bagay na yon? O sige, sabihin na natin ganun, Michael. Ngayon, hindi ako papayag na yung matandang nagbabago na ipapaslangin mo. At kapag sinubukan mong gawin yan, ako ang makakalaban mo. Ganon At pinipigilan mo ko sa gusto ko. Sige, tayong dalawa ang maglaban Michael, alam kong ginagawa mo yan ng dahil sa pagpatay sa iyong maestro. Nakikiusap ako sa iyo para hindi na tayo umabot pa kung saan at meron akong ibabalita sa iyo. Dahil nahanap ko na ang kuta ng Bertudes. Anong sabi mo? Baka naman niloloko mo ko. Hindi kita niloloko. Sumama ka sa akin. Kung tutusin, pwede na akong umatake mag-isa pero hindi ko ginawa dahil nire-respeto ko ang galit mo. Gusto kong mailabas mo ang galit mo sa pumatay sa aking kapanalig at sa iyong maestro. Siguraduhin mo lang, Kanole, na hindi mo ko niloloko. Dahil kapag nalaman kong niloloko mo ko, babalikan ko ang matandang to at papatayin ko siya. Kailanman, Michael, hindi ako nagbiro. Halika, sumama ka sa akin. Lola, pasensya na ho kayo sa kaunting abala. Wala yun, Albularyo. Maraming salamat sa pagpigil sa taong to. Dahil mukhang hindi na niya ako nakikilala at meron siyang suot-suot na kaliwang gamit. Kaya nga ho Michael, halika na. Isinama ni Kanole si Michael papunta sa rumaragas ang tubig. Natakot pa noon si Michael dahil ang pamamaraan ni Kanole para marating yung ibaba, walang iba kung hindi tumalon. Ano? Nababaliw ka na ba? Patatalunin mo ko ni hindi ko nga makita yung ibaba. Michael, dyan ako nanggaling. Tubig ang nasa ibaba. Tamang merong mga naglalakihang bato. Pero hindi ibig sabihin nun ay mapapahamak tayo. Michael, isa kang tingero. Meron kang kunat ng balat sa katawan, kaya huwag kang mag-alala. Kahit na mabagok ka pa dyan, hindi ka mamamatay. Magaling kang magbiro. Pero sige, tatalon ako basta mauuna ka. Pinangunahan ni Kanole ang pagtalon. Maya-maya pa'y si Michael naman ang sumunod. Inaantay na ni Kanole si Michael na huminto kung saan man siya dumasdas. Michael! Dito! Nandyan na. Paghinto ni Michael kay Kanole, agad niyang naramdaman ang napakabigat na presensya na pinapakawalan ng Bertudes na sigoran. Saan ang daan? Gustong gusto ko nang mapatay ang Bertudes na yan. Michael, nakikita mo ba ang butas na yun? Diyan tayo papasok. Pagpasok natin diyan natin matutunton yung kuwebang pinagtataguan ng Bertudes. Michael, sa pagkakataon na ito maging handa ka. Dahil ikaw mismo ang nakasaksi kung gaano ba kalakas ang Bertudes. Aalalayan kita. Ang ibig mo sabihin, pababayaan mo kung lumalaban mag-isa? Ganon ba ang ibig mong sabihin, Nole? Hindi, Michael. Hindi. Tandaan mo ito. Pagkatapos natin lumaban dito, pagbabayaran mo ang pagpatay mo sa mga aswang. Anong ibig mong sabihin? Papatayin mo ko ganon? Hindi. Bilang kabayaran sa mga kasalanang ginawa mo, pues tatanggalin ko ang iyong kakayanan. Mamuhay ka ng tahimik. Pero ang sabi sa akin ng aking maestro, ipagpapatuloy ko ang kanyang mga nasimulan
kaya wala kang karapatan na tanggalin ang aking kakayanan. Oo sana. Kaya lang, nagkamali ka na eh. Nagamit mo na yung kaliwang gamit. Sa palagay mo, ikatutuwa ba yan ni kapanalig na Bilaro? Hindi, di ba? Kaya wag ka nang magpatuloy. Kaya't galingan mo. Dahil ito na ang una't huli na pakikipaglaban mo. At sana, malampasan mo ang digmaan dito sa loob ng kuweba. Matapos nilang magsagutan ay sabay silang pumasok sa butas hanggang sa narating na nila yung kuweba. Napakaingay. Baka wari ko'y nagsasaya ang mga tao rito. Totoo yan. Natutuwa sila dahil alam nilang hindi natin sila matutuntun. Pero nagkakamali sila. Habang sila pala ay nag-uusap, yung ibang mga tagapagbantay na aswang ng Bertudes ay namamataan na sila. Akmang lilipad yon para magsumbong nang bigla itong pabagsakin ni Canole, kasabay noon ang pagsakal sa kanya at hinampas sa bato. Talasan mo mata mo, Michael. Natitiyak kong maraming ganyan pa rito. Sige. Akong bahala. Hindi lang pala nag-iisa o dalawa ang mga tagapagbantay ng Bertudes. Marami pa sila. 3 doon ay sabay-sabay na lumipad. Tapos 2 ang nahuli nila at agad na kinitilan ng buhay. Yung isa nakapagsumbong, kaya't umalingaw-ngaw ang napakalakas na angil ng Bertudes na sigoran. Ipinagsisigawan pa noon na wag na silang magtago dahil nakikita na raw sila nito. Ano pa bang ginagawa natin? Tara! Tara na! Akong papatay sa Bertudes na yan. Pagliko nilang 2 sa kanan, naroon na ang Bertudes. Nakatayo na ito tapos ipinapakita ang tunay niyang itsura. Maya-maya pa bigla siyang nagbabago. Para bang ipinapakita lang ng Bertudes ang kanyang mga kakayanan. Anong ginagawa niyo rito sa aking kaharian? Mga tampalasang kayo. Kilala ko yung isa. At nagsama pa ng kapwa niya walang kwenta. Sinong sinasabi mong walang kwenta, ha, Bertudes? Ako ba? Ikaw nga. Bago man lang kita patayin, magpakilala ka muna. Ako si Nole. Ako ang taong papatay sa'yo. Nole? Oh, hindi. Anong kasalanan ko sa'yo? Para puntahan mo ko rito sa aking palasyo. Malaki ang kasalanan mo sa akin, Bertudes. Paano mo ko nakilala? Ayon sa aking mga ninuno, merong isang taong Nole ang pangalan na kanilang kinatatakutan. Ganun ba? Pues, hanggang dito ka na lang. Michael, pagkakataon mo na ito. Sumugod si Michael bitbit ang kanyang matulis na itak. Kasabay noon ang paglitaw ng kanyang mga gabay na purong maiitim na mga malalaking tao. Kung ano ang kilos ni Michael, ganun din ang kilos ng mga gabay niyang nakakatakot kong titignan. Habang pinagmamasdan ni Canole si Michael na nakikipaglaban sa Bertudes, ni hindi niya mawari kung sino ba ang mga gabay niyang sumusunod sa kanyang mga galaw. Dito nakitaan ni Canole ng kakaibang abilidad si Michael. Kaya't pinabayaan niyang mag-isang makipaglaban ito sa Bertudes at kapansin-pansin din naman na nahihirapan ang Bertudes na sigoran na makipaglaban kay Michael. Maya-maya pa, si Michael ay tinamaan. Sabay silang natumba ng kanyang mga gabay. Bigla namang tumayo si Michael at muli na namang ng laban. Nahihirapan ang Bertudes sa kanyang sitwasyon dahil nung mga oras na yon, hindi niya magamit ang pagiging Bertudes niya dahil may pinapakawalang usal si Canole upang sa ganon maging patas ang laban. Kala mo siguro, Bertudes, ha? Kahit ba nandito ka pa sa sinasabi mong palasyo,
Hindi mo mapapagana ang pagiging Bertrudis mo dahil kaya kong wasakin yan sa tulong ng aking mga gabay. Tinamaan ni Michael ang leeg ng Bertrudis gamit ang kanyang itak at sinamantala naman ito ng mga gabay ni Michael at yung mga nagtutulis ang kuko ng mga gabay niya ay tumatagos sa katawan ng Bertrudis. Yung mga amoyong nitong mga aswang ay wala ring nagawa dahil binabantaan sila ni Canole na walang tutulong sa kanila. Maya-maya pa, ang Bertrudis ay tuluyan ng bumagsak sa lupa. Wala ka naman palang sinabi, Bertrudis eh. Akala ko ba malakas ka? Ito na rin ang aking pagkakataon upang sa ganon mabigyan ko na ng hustisya ang pagkamatay ng aking maestro. Kayong lahat, walang makikialam sa inyo. Nakita nyo na kung anong kaya kong gawin. Walang awa si Michael na pinagtataga ang buong katawan ng Bertrudis na si Goran at ganun din ang ginagawa ng dalawang malaking taong kulay itim na nagsisilbing gabay ni Michael. Maya-maya pa, natigilan na siya at sinabing siya na ang nanalo sa labanan. Ako ang nanalo! Sabi ko na nga be, kayang-kaya kita, Bertrudis. Ang hirap kasi sa'yo. Nauuna pa yung yabang mo eh. Hindi pa rin, Michael. Ano? Anong ibig mo sabihin? Nakita mong patay na eh. Pira-piraso na ang katawan ng Bertrudis na ito. Ha? Hindi pa rin, Michael. Kahit na pagpira-pirasuhin mo ang katawan ng mga aswang na nandito ngayon, babangon at babangon sila. Mas lalo na ang mga Bertrudis. Michael, tumabi ka dyan. Gagawin ko siyang abo para hindi na siya mabuhay. Ginawa ngang abo ni Canole ang Bertrudis na si Goran dahil kanyang tinawag ang sibat ng kalangitan. Yung mga gabunan naman na buhay pa nung mga oras na yon, hindi pinagbigyan ng pagkakataon ni Michael at pinagpapaslang din niya ang mga ito. Walang laban kay Michael ang mga yon dahil nga malakas din ang kanyang gabay na kulay itim. Paglabas nila sa lugar kung saan sila naglaban, may inamin sa kanya si Canole pero hindi matanggap noon ni Michael na yun pala ang katotohanan. Hindi ka mananalo sa Bertrudis kung hindi ako umusal. Malakas ang Bertrudis, kahit na meron ka pang mga gabay na ganyan. Michael, hinayaan lang kita na gamitin mo sila para mailabas mo yung init mo. Katulad ng sinabi ko bago ka makipaglaban, tatanggalin ko na ang iyong kakayanan. Hindi pumayag si Michael nung mga oras na yon, kaya tinangka niyang labanan si Canole pero natigal po siya noon. Pagtigal po sa kanya kasabay nito ang pagpulasa ng dalawang malaking tao. Patawad kaibigan pero kailangan ko itong gawin. Pinagdudurog ni Canole ang mga anting-anting ni Michael. Maging ang ilan sa mga mutya sa kanyang katawan ay kanyang dinurog. Makalipas lang ang 2 araw saka palang nagising si Michael at naroroon na siya sa bahay ng kanyang kaibigan na si Modesto. At nung mga oras na yon, naroroon din si Canole. Paano ko napunta rito? At paano mo nalaman ang bahay ng aking kaibigan? Hindi na madaling hanapin ang bahay nila. Ako, Michael, kaya kong basahin ang isip ng tao kahit na natutulog na. Wag lang yung namatay. Nadala kita rito sa tulong din ng isip mo. At kinumpirma naman ni Modesto na ikaw ay kanyang kaibigan. Michael, inuulit ko, isa ka na lamang normal na tao. Wala ka ng kakayanan dahil tinanggal ko ito. Huwag mong isipin na naging masama ang ugali ko sa iyo. Ang totoo niyan, dahil kapag naglaon, yung kaluluwa mo ay sinasangla mo na. Oo, sabihin na nating tinutulungan kanila sa labanan. Pero pangsamantala lang yun. Teka sandali nga, ang lahat ng aking kakayanan ay nakuha ko sa iyong kapanalig. Kung ganun, sinasabi mo bang mali ang turo niya sa akin? Ikaw ang mali, Michael. Anong ibig mo sabihin? Ikaw ang mali. Dahil yung ibinaon niya hinukay mo.
Yung anting-anting na kaliwa, tinalo noon ang lahat ng suot mo. Napansin mo ba? Magmula nang isuot mo yan, malaki ang pinagbago mo. Pumapatay ka ng mga aswang na walang kalaban-laban At yung mga gabay mo ay iniwang ka na. At ang tanging sumama lang sa'yo, yung mga gabay ng anting-anting ng kaliwa. Michael, mag-isip ka. Ganun ba? Hindi ko kasi alam sige. Kung ito man ang nakatadhana para sa akin, tatanggapin ko. Pero ano nang mangyayari sa buhay ko ngayon kung hindi man lang ako magiging katulad ng aking maestro Bilaro? Michael, merong mga taong pinag-aadya ng panahon para maging isang albularyo para makatulong sa tao. Pero itong nangyari sa'yo, nag-aral ka man ng isang dekada pero hindi ito nararapat para sa pagkatao mo. Pero ano nang mangyayari sa akin ngayon, Kanole? Ano magiging buhay ko? Paring Michael, alam naman natin na ikaw talaga ang nakapulot ng ginto. Pare, hindi ako sakim sa kayamanan Pare, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng pinagbentahan ng ginto. At nang sa ganon makabukod ka na rin sa amin Total, tapos naman na yung gulo mo, di ba? Ayos yun para magkaroon ka na rin ng pamilya. O yun naman pala Wala ka ng problema, Michael. Maayos ka na. Pag-iigihin mo buhay mo At ikaw naman po, Ginoo, kunin mo ito para sa'yo. Teka lang. Hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan ng pera. Masaya na akong kumakain ng isang beses sa loob ng isang araw. Alis na ako dahil tapos na ang tungkulin ko sa lugar na ito. Mag-iingat kayo. Okay mga kababayan, nakatapos naman po tayo ng isa pang kwento. Ang ganda, di ba? Pinapaalala ko, wala po akong Facebook na nakapangalan sa Commander JH. Mag-iingat kayo sa mga scammer, bastos, mandoloko at mga inggitero na yan Okay, at sana'y mamaya makapaglapag pa tayo ng isa pang kwento kahit na medyo maikli, mga 30 minutes mga ganon. Ang dami-dami po kasi nating istorya Hindi ko na talaga maagwantahan dahil nag-iisa lang po ako nagnanarrate. Maraming salamat po sa inyong lahat.